Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag mo puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. What's up? What's up? What's up? What's up? Ano trip natin today, quiz? Di yung mga puki ng... Di yung ano, siyempre. Usapan natin ngayon yung nagdaang bagyo, di ba? Uy. At yung mga kung ano ba talaga, bagyo talang ba talaga yan o sistema na talaga, di ba? Ano, quiz? Simulan na natin? Ang kulitan na may kabuluhan. Alam kong may jowa na siya. Pinabayaan na nila ako. Gagi podcast. Podcast! Gagi Podcast. Gago pa ako. Malamang. Hello. Welcome Hello. to Gagi Podcast with Linus and Toshi. Yun. Yes, And sir. nakita niyo naman, may bago na kaming intro. Hindi yun scripted. Kasi kasi magagawin natin, explain ko lang. Napakinggan ko yung episode ng Pinoy Memeology Podcast. And then na-call out lang naman kami. Kasi nga daw, yung actually mga gaginatics, yung explain ko lang sa inyo, yung pagsasalita ko ng after this unnecessary OBB is ang original talaga niyan is bago matulog with Red Oliero. Yun. So, nakakagawian ko na siya. Kaya feel ko parang ganun na nasasabi ko lagi. Kaya sabi ko, na-call out ako ni Pinoy Memeology Podcast. Tas sabi ko, tama nga naman sila. Na Oo. okay lang yun sa simula, pero parang magtutunog ka ng ganong podcast na yun kasi ginagaya mo. Dapat, at the long run, magkakaroon ka ng bagong ano mo. Yung parang sariling identity mo sa podcast. And I think, mas maganda na yung bagong intro namin, di ba? Di pa kami nag-practice niyan, ha? So, kamusta kayo mga gaginatics? Ikaw, Toshi, kamusta ka? Ayos naman. It's been na nating 4 days, 5 days since bumalik yung kuryente dito sa amin after nung bagyo. Oh, oo nga, no? Kung matatandaan nyo mga gaginatics, last episode ay solo lang ako. Kasi nga, yun nga, hindi kami makapag-record ni Toshi at nagkaroon ng bagyo sa Pilipinas. At isa sa pinakamalakas pa yun, mga gaginatics, yung Chopper typhoon daw eh. yun, Bagyong Uwan is the name. Which is, Uwan ba talaga? May iba na pinapasosyal pa yung tunog eh. Yuan daw. it's Foreigner. it's Bagyong Uwan. Foreigner. So, ako naman gaginatics, okay naman. At nilalamig. Kung makikita nyo, nakabonet na ako. Nakabonet dahil malamig-lamig na. Pero ano lang yan, kaya ako nakabonet kasi magulo talaga yung buhok. Yun talaga yung tunay na rason eh. Nakagiti lang kasi. Yun. Tapos yesterday, nagkaroon ako ng interview sa work sana makapasok sa bagong work. Tingnan natin. Tiwala lang. Kaya yan. Yes. Yun. So, eto mga gaginatics. Doon naman sa intro namin, narinig nyo. Pag-usapan natin yung nakaraang bagyo. And medyo hindi naman talaga yun yung ano natin. Yung topic natin. Main topic. Yes. So, ikaw Toshi, kwento mo sa amin yung
naging na-experience mo dun sa bagyo na yun? Well, sa na-experience ko yun sa bagyong yun, talagang inaasahan ko na magkakabagyo na naman. Kasi 'di ba dito sa atin dito sa Bicol, usually kapag ganitong mga times, yung konti na lang magpapasko na, saka lang dadaan yung mga bagyo sa atin. So, kumbaga parang on schedule. Ika nga ni President BBM, sabi niya dun sa speech niya, hindi daw sumunod yung bagyo sa schedule. May schedule ba yun? Ito nga, no? Sabi ko, very funny, nagjo-joke si, pwede na siyang, maging comedian, ha? Oo. Kaso, hindi naman comedian yung in-apply niya, presidente, Presidente. Tangina. Yun. So, Oo. isa na ba to sa mga malalang bagyo na narasan mo? Well, yung dito sa part namin, I could say confidently na we've been through worse. Pero alam ko sa ibang lugar, lalo na yung mga nadaanan nung yung bagyo before dun, yung bagyong No. Tino, Yeah. na hindi pa sila nakaka-recover. Natamaan ulit sila ng susunod na bagyo. Kaya parang din, kumbaga parang understandable din na yung nararamdaman nila. Mhm. Oo nga, no? Sa bagay. Mm. Kasi ako noon, nung nasa Pinas pa ako, um, di ko makalimutan is, marami kasing pagkabataan mo hanggang sa lumaki ka, maraming nagdaan. Di ko na mapapangalanan. Siguro Oo. mga bagyong Rusing na lang, yung ganon. Kasi Oo. makakalimutan yun. Tapos, Sa atin naman kasi Hmm. wala na tayong ibang nalaman talaga or nakasanayan na natin since pagkabata pa. Tuwing ganitong panahon talaga, puro bagyo yan. Yan. Kasi, magagay natin, ulitin ko lang yung sinabi ni Toshi, na kami talaga ay, ang Bicol ay daanan lagi ng bagyo. Mm. Lagi. So, lagi kaming nasasalanta ng bagyo. So, noon nung kabataan namin, nag-ano lang kami, umaasa lang kami sa signal number. Tapos mawala Mm. na ng pasok. Pero ngayon kasi depende na eh. Kahit may signal Mm. number 1, maano mo pa rin na kung- yung hangin lang naman kasi yun eh. Pero yung ulan, di mo alam eh. Mm. Di ba? So, maano mo na, kahit signal number 1, malakas na yung ulan. Parang Oo. So, nakakatakot yun din yun. Ngayon parang naging unpredictable na eh. Kaya kahit signal number 1 Mm. siguro, nag-aano na rin yung government na iano na yung klase. Mm. So, ano naman yung mga di mo malilimutang experience mo tungkol sa baha? Ang hindi ko makakalimutang experience talaga tungkol sa baha is yung pinakaunang beses na binaha dito sa lugar namin. Kasi 'di ba, quiz. Tandaan mo nung dito ka pa nun sa Pilipinas, nung nag-stay kayo dito. Mhm. Never binabaha dito sa part namin. Dito Oo. sa dito Oo, sa kasi sa mataas part yung namin. mataas lugar niya. Taas 'to eh. Never 'tong binaha. Pero nung bagyong Christine talaga, first time umabot na hanggang lumampas ng tuhod. Oh. As in, ibig sabihin, kung lampas tuhod sa inyo, kamusta na lang yung sentro, di ba? Yung sentro, naglampas tao dun sa may part ng Metrobank. Oh, grabe. Mm. Tapos, siyempre, nag-aalangan na kami dito kasi dito, yung bahay namin din naman, wala namang second floor. Oo. Nagstay kami dun kanila, uncle namin na may second floor. Mhm. Dito lang sa malapit. Mhm. Tapos, kasi siya, member siya ng yung grupong yung Kabalikat. So, Okay. meron silang yung sa radio frequency para malaman yung mga balita or nangyayari. Parang connected sila with NDRMO, kumbaga, or CDRMO ng city. So, may nung na nung kasagsagan na nung bagyo and nung baha,
narinig ko dun sa ano, radyo niya na may nabalita na may natagpuan daw na floating body na dalawa sa sentro Eh, because of the flood. Oh my. Mayroon palang casualty. Yep. Hindi lang ano, sa sentro dalawa, tapos may anuhan pa. May natagpuan pa, ay may nabalita pang child galing sa San Nicolas. So, siyempre, malakas yung ulan, yung agos ng tubig malakas din. So inanod. Inanod yung bata, as in from dun sa may part ng ano, taas na silang part sa San Nicolas ha. Hmm? Inanod ng tubig, nahulog siya dun sa may ano, sa may drainage, dire-diretso hanggang sa natagpuan na lang yung body nung bata a few days after Oh, sa ibang lugar na. grabe. Grabe na talaga, gaginatics. Kasi, yung ano kasi, kung tutusin magaginatics, katulad ng last episode ko, yung ulan kasi talaga hindi natin makontrol talaga yan eh. Mm. Bagyo, hindi natin makontrol yan. Pero yung flood control, pwede nating kontrolin yan eh. Mm. Pwede nating, pwedeng malesen yung baha. Alam kong babaha pa Mm. rin, pero hindi yung grabe na katulad ng Mm. nangyari, lalo na sa Bagyong Tino. Damn. Grabing casualty. Mm. Tsaka meron dun yung ano yung nabalita na as in yung buong bubong ng bahay nila naalis. Mhm. Basa lahat ng gamit. Kawa naman medyo may edad na din yung mga nakatira doon. Anong gagawin nila para protektahan yung sarili nila, 'di ba? Oo. Kaya sabi ko, eh, bakit kaya may baha pa rin kahit billion ang budget ng flood control project? Same lang din ko sa sinabi mo kanina, 'di ba? Ang sabi mo, yung flood control nakokontrol, di syempre yung funds nun nakokontrol din, may napupuntahan yan. Ah, kasi yung ano, yung budget ng flood control napupunta sa food control. Pangit yan, pangit yun eh. Buti kung pagkain lang napunta eh. Oo nga eh. Oo nga. Napupunta kasi sa car control. Oo. Kaya yun. Meron din yan, flight control din eh. Napupunta kung saan-saan sila eh. Oo nga, no? Pinoproblema nilang itinerary nila kung saan sila pupunta. Ang ina. Ay naku, uulan na naman sa Pilipinas. I Makapunta think nga ng kailangan ko pumunta ng Amsterdam. Amsterdam? Oh my God. Daddy, tingnan mo yung ano, yung payong ang ganda, may kasamang car. wow! Gagi. Wait, doon Ay, pala napunta. 'di ba? Grabe talaga. Naniniwala ka ba na kaya pa bang ayusin ang Pilipinas? Kayang ano, there's never a ano, sabihin na natin na wala naman talagang possibility na hindi. Pero ang change kasi talaga magsisimula yan sa pinakataas eh. Mhm. Lahat Sabagay. naman ng pagbabago sa isang ano, sa isang mas nga sa isang company, 'di ba? Ang Mhm. pagbabago diyan, nagsisimula yan sa pinakataas kasi siya yung magse-set as example eh. Kung palpak yung sa taas, siyempre, damay-damay lahat yan eh. Oo. Kaya ako still hoping pa rin Mm. ako. And ako hindi ako Oo. wala ng pag-asa. Magiging okey pa kasi yung mga kabataan ngayon, Mm. I think ano na sila, hindi na sila nagpapabudol. Woke na kumbaga. Kaya kaya ay ba't ang ano, ang liwanag. Kukunin na ako ni Lord. Oh! Ba't lumiwanag ng gano'n? Grabe. Tas ayun nga, naniniwala pa talaga ako na maayos pa Mm. 'to by the time na tama yung leader.
Mm. Din, yun. Maayos Ang yan. problema din kasi sa ano, sa atin, madaling masway ang mga tao sa Oh, ganito. Kahit maliit lang na ganito, mhm. ang bilis. I don't think this time madadala sila sa mga ganyan. I don't think this time. Tingnan na lang natin yung susunod. Ilang taon pa ba, Toshi, para sa bagong ano? Uy, Sa next nag-zoom election? ka ha? Nag-zoom. Hmm. Ah, Ba't nagzo-zoom yung ano ko, camera ko? Hanep na yan. tignan, Anong tawag dito? tignan nyo. Baka natin mas maganda talaga kung may pinapanood nyo yung video episode. Okay lang din Oo. makinig naman sa amin. May Makinig lang. mga ano, Pero makita nyo yung mga ganito. may Ah, mga unexpected technical issues. nagzuzu si Toshi. Buisit na yan. Wala akong pinipindot. As in, yung kamay ko andito sa may upuan ko. Tapos biglang nagzo-zoom. Kasi mga Toshi, ano mas nakakatakot? Bagyo, ulan, or corruption? Mas nakakatakot pa ata ang corruption kaysa sa ano sa mga natural disaster. Natural disaster sa atin dito sa Bicol, sanay na tayo eh. Mhm. Yeah, dito parang sa atin ano na lang 'yan, eh, like just pass. Mm. Just pass, daan ka lang, okey lang. Sanay na kasi talaga sa Bicol bumagyo, so pero hindi kami sanay na may mamamatay na maraming tao dahil Mm. palpak yung flood Epekto control, ng ano, epekto ng korupsyon. 'di ba? So, very ano, nakakainis yung mga gano'n, eh. Mm. Ah, may tanong pala ako, Toshi. Ang Ano yan, Chris? ang lugar ba natin diyan sa Bicol ay nagbigay na ng ano, nagpakita na ng ano nila, ano ba yun, yung SALN ba yun? Yung Salin. hindi, yung pinakita na ba nila kung yung transparency sa public yung ginastos nila? Ah, so far naman dito sa ano, sa recent na ano, na nagha-handle sa ano natin, dito sa part natin. It's getting there and it's getting better. Sa ano, sa observation ko ha. Mhm. Kasi kumpara talaga noon, yes, yung past ano, na ano leaders natin, may ups din siya pero nung nag-end yung term niya, nalaman ko yung mga downs. Ayoko na lang magsabi ng mga issues na Hmm. ano, na Ano yun? na ano kasi di ko din alam kung 100% true pero it left a bitter taste in my mouth kumbaga nung narinig ko yung mga issues na yun lalo nang sa radyo galing. Mhm, yep. And Tap, okey pa ba, like, pero ngayon yung leader ngayon diyan sa lugar niyo is okey, mm. okey naman? It's getting better saka mas ano, mabilis naman ng ano mag-respond. May mga ano pa rin, minor issues pa din pero kaya naman nilang ayusin na yun. Pero totoo ba, parang nakita ko kasi last time nung nagkabagyo kayo, um, hindi na siya passable, nagkabahaan na siya, pero on the next day, passable na siya agad. Am I right? Oo, mm. Like, okay, that's good. Kasi ibig sabihin ilang oras lang yung baha, tapos kasi nakita ko dun, like 5 in the morning, passable na siya on the next day. Dun sa ano, nung after nung ano, nung recent ito bang pinaka-recent na Oo, bagyo? yung pinaka-recent Yes, nakita ko. kasi, I can vouch for that kasi nung ang kagandahan nga nun after nung bagyo, nung kumalma na lahat, gabi na nun, eh. Mhm, oo nga. Kinausap ko yung kapatid ko, sabi ko, "Tara kako, tingnan natin sa labas." Nagmotor kami. Ano As we were passing by diyan sa may part ng ano, yung sa may fire station, ah, nakita namin may mga nagre-respond na agad, yung nakita nilang mga punong putol o yung mga punong natumba, inaano na talaga, as in pini-pick up na, dine-declutter na agad.
Uy, shoutout sa mga Mind you, madilim pa yun kasi kakatapos pa lang ng bagyo and gabi na. walang kuryente. Walang kuryente, lahat-lahat. Ang gamit lang nila yung ilaw sa sasakyan. Okay. So, ano sa kanila? Props sa kanila. Shoutout Mm. sa mga firefighter. Kita talaga namin yun eh. Doon sa may part ng Caltex eh. Baha. Talagang baha. Tapos kinabukasan pag ano namin, ay pag nung maya-maya nung nagliwanag na, sabi ko, passable na. Kasi wala ng tubig. So, yung likod ng school natin before, passable talaga yun? O binaha din yun? Binaha siya ng ontik. Di ba dati, yung school natin before, pag nagbabagyo yun, umaabot pa ng mga sabihin nating sa may ankle na part or below the knee ang tubig after ng mga bagyo. Mhm. That time, hanggang paa na lang siya. That's As in, good. hanggang paa lang siya. Tapos, kinabukasan, wala na. Okay. Better na pala, better na. Yun. So, pero, oh, marami pa rin talagang sa ibang lugar na hindi katulad ng leader natin dyan sa lugar. Mm. So, kanya-kanya. Nasa tao na talaga yan kung sino binoboto nila, di ba? Kaya, Oo. ano na to eh. Ito na talaga yung sabihin na lang natin na magising na tayo sa katotohanan. Oo. Huwag na tayo magpakabulag-bulag sa pera. Kasi, Yeah. di pa ba tayo nadadala? Oo, yung konting salaping nakukuha natin sa simula, tayo lang naman nagdudusa sa huli. Kaya nga, saka tingnan mo, maati mo ba na yung perang yon ipapakain mo sa pamilya mo na galing sa suhol? Mm. Like, Galing sa, nakaw nila sa pera ng bayan, tas binabalik lang sa bayan, tas konti pa yung makukuha mo. oo, like, mga gaginatics, isipin nyo, isang araw na sobrang saya nyo dahil meron kayong nakuhang pera, pero 6 na taon naman na Yung pagdudusa niyo. ang maano nyo, ang mararamdaman nyo. Kasi, ewan, ganun talaga nangyayari eh. Kaya dapat Mm. talaga, mga gaginatics, dapat hindi tayo ganun. Dapat gising tayo talaga. Magising tayo. Yan. Hindi lang tayo mga gaginatics, kundi yung mga Pilipino. Magising tayo sa katotohanan, Yan. di ba? Di ba? Paano naapektuhan ng sirang sistema ang mental health ng mga Pilipino? Naku po. Sirang sistema. Mhm. Dahil sira na nga yung sistema ng kinakataas natin, ano pa kaya yung aabutin ng mga nasa baba? Di ba? Oo. Like, Siyempre gagaya na din yan. Halos sira-sira na din. Divided na nga halos ang mga tao pag tumitingin ka sa mga political posts sa social media. Tapos pag makita mo yung mga comment, divided yan. natatawa May ako mga kasi. tao, may mga tao pa din na magbubulag-bulagan. Yep. May mga taong natauhan na. Mhm. May nakita akong post doon na last time. Protect Marcos. Yung may mga tao na nakasulat, Oo. protect PBBM. Like gano'n. Like, Mm. mga gaginatics, ito yung political views ko ha. Mm. O, okay lang sa akin. Patapusin si BBM ng termino niya. Pero hindi ko siya gustong president ha. Pero okay lang sa Mm. akin na tapusin ni BBM yung termino niya. Kasi ayaw ko na patalsikin siya at ang papalit sa kanya si Duterte, Sara Duterte. Nope, it's not gonna happen. Kasi yun yung gusto nilang nangyari na patalsikin yung president para vice president ang hahalili. Now, Mm. it's not gonna happen. Kayo, sige, yung mga 31 million, mag-away-away kayo. Mag-away-away yung 31 million. Yung, ilan nga yung kay Lenny? Yung kay Lenny, umabot lang ata ng yun eh. 10? I think 12 or 10, mga ganun. Yung mga ganyan,
kaming mga 12 million ay nanonood lang sa inyo. Parang ganun. Pinapanood lang namin kayo. Lahat ng gusto nyong mangyari, hindi namin gusto. Pero hindi namin, lahat namin hindi gusto, right? Pero, syempre, doon naman kami sa patapusin na muna yung termino nito. Saka na lang tayo Mm. pumoto ng panibago. Not, Nung not yung lubog na tayo, papatalsikin mo, patas papalit pa yung isang clown. Di ano na tayo yan. Ano? wala lang din naman. I don't care kung Duterte ka or Marcos ka po. Ano mo? Naalala ko nung time na nag-run nun si Lenny. Ang daming comment nun ng mga haters na yung Lenny Lugaw, mga ganun-ganun. Sabi ko, sinabi ko na lang na parang nasa isip-isip ko na lang. Why would you make ganong klaseng comments? You have no when you have no idea kung ano yung mga nagawa niya para makatulong dun sa gina-govern niya before. Mhm. Hay, boring. Ano kaya pwede pakinggan ngayon? Eh di ano pa nga ba? Podcast. Alam mo ba, naiisip ko, B1? Alam ko naisip mo, B2. Hindi yun eh. Ay, sorry. Dun tayo sa podcast na may kulitan pero may kabuluhan. Ayun, nadali mo, batang-bata. Gagi Podcast. Kasama sina Chris, Linus at Toshi. May bagong episode. Every week sa Spotify at YouTube. Quiz, pengi pang Spotify. Pero dito, may gaganyats, may babasahin ako. Kasi ginawa ko tong meme sa page. Sa page ng Gagi Podcast. Basahin ko sa inyo yung comment ng isang 4 years ago to, mga Gaginatics. Oo. Sabi nung isang netizen ay, you must be referring to your leadership as vice president. Sinasabihan niya si Lenny. I'd rather take chances with Duterte and Marcos to stabilize countries, peace and order to all my fellow abiding citizens. That was 4 years ago. Ako, dahil ako ay isang gagi, kinumusta ko lang naman siya. Ang sabi ko, hoy, musta na buhay mo? See? 4 years ago. Di pa nga, tingnan nyo mga gagi natics. Kailan nagsimula itong mga ganito? Kailan nagsimula yung mga kaguluhang na ganito? 3 years pa lang siya sa term? 2 years pa lang siya sa term? Ganon? Yeah. Di Saka ba? diba once nung na-confirm talagang panalo na itong si PBBM, I think maraming foreign investors yung nawala sa Pilipinas eh. Yup. Well, hindi ko alam kung si Lenny babalik pa. Sana bumalik. Pero kung hindi naman, alam ko naman meron papalit. At sana mas okay yun, di ba? Kasi, Someone better and someone we need talaga. yup. Pero sana naman, not for another corrupt minds Oo. again. Sana ito, yung susunod, bago, na talaga, okay na. Yun nga. Kasi, Basta matauhan lang tong mga voters ngayon. Kasi naku po, sumusobra na. tama. Anong ano ba yung Kasi, isipin nyo, mga gaginatics. Hindi lang tubig baha yung dumarating sa atin. Meron din baha sa trabaho, baha sa bills, baha sa love life. Pero talaga ang tubig baha. Lalo na yung mga flood control projects na yan na hindi na masyadong hindi siya. Hindi siya magandang tignan talaga.
At Mm. kung makikita nyo mga gagi natics, pinagtatawanan lang tayo ng ibang bansa dahil nga dahil sa nangyayari. Legit. Isipin, nakalimutan ko kung anong bansa pero may isang bansa na kung mag-news sila, ang news na lang nila ay tungkol sa nasagasaang aso, Mm. ganun. Yung parang wala nang kwenta sa atin na 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 news kasi may isang bansa mga gagi natics na okay yung leadership nilang ano nila ng bansa nila. So walang masyadong ma-news about politics. Ang nano-news nga lang Oo. yung mga simple, yung ninakawan, gano'n, ninakawan yung bahay, gano'n lang. Nasagasaan yung aso, gano'n lang. Pero yung politics, hindi. Kasi hindi nila yun hindi nila yun inano, Netflix and chill. Dito lang talaga tangina, yung saan ka nakakita ng yung Senate hearing, yung mga Mm. ganyan, mga hearing-hearing na yan. Tangina, tuwang-tuwa pa mga Pinoy eh. Kasi sabi nila No. yung mga clown daw nag-aano, nagso-show. Tangina, kung mga clown pala yan, pero kung mga clown ang tingin nyo dyan, pero bakit binoto nyo? Yun nga, kasi nasilaw sa kumikinang na salapi. Nasilaw dahil artista. Parang kilala ko yun, ah. Nasilaw dahil artista, like, ay, pogi-pogi ka! Ganyan. Tangina. Kaya, ganyan. Nadala ba kayo dun sa ano? Nadala kayo dun sa budots-budots tapos dun sa ano? Yung mga knife techniques, yung mga gaganon-ganon. Oo. Okay. Tapos, ngayon, pag nahuli ka na, magsasakit-sakitan ka na. Totoo bang nagkasakit talaga siya? I-flip ko to, si tawag dito. Kasi, parang pumayat siya. Mm. Ang alam ko, parang nagde-deteriorate na yung health niya, eh. So, totoo yun. Wala siyang Mm. hindi siya nagpapaligoy-ligoy or something. Oo. Okay. Ikwento mo nga sa akin, Toshi, yung sinabi niya. Dun sa ano eh, dun sa last na narinig ko about dun sa sinabi niya is, talagang ano, binunyag niya yung mga names na related talaga or sa mga, yung mga pinag-distributan niya, di umano, nung, kumbaga, hati-hati nung ano, budget para dun sa flood control projects. Then, ayun na nga, ka-issue and something. Tapos yun, the next thing I know, may ano na siya, may sakit na. Tapos, yun nga, napansin na din ng mga tao na parang pumapayat na. Mhm. So, do you think, pi- ikaw, naniniwala ka ba sa sinabi niya? Dun sa mga ano, pinangalanan niya, there are chances na ano, totoo yun. Or, kung ano naman, ang talagang basis kong or pinakatiwalaan ko talaga is 100% accurate. Pero I believe that meron pang ibang involved. Hindi lang sila, yun ang mga pinangalanan. Kasi akalain mo, malaki yung budget na ano na binigay. Sabihin natin for example, mga 13 billion or something para dun sa project. Mhm. 13 billion is the 100%. And yung sinabi niya mga percentages na nakuha is 25%. Isipin mo na lang yun, Kuis. Hati-hatiin mo by apat. Okay. Kung ilan pa din yun. So, Siyempre, kung kukunin na isahan lang or nung isang individual na pinangalanan, masyadong mahalata agad eh. So, for sure, hinati-hati pa din yun, yung 25% na yun. And there are more people involved. okay. So, ang ibig mo sabihin, accurate yung pagkakasabi niya, pero hindi pa fully.
lahat niya sinasabi. Kulang pa rin. Mm. Okay. Feel ko kulang pa din yan. Ilabas pa rin yung katotohanan. Huwag ka na matakot. Huwag ka na matakot. Nung nagnakaw ka nga, di ka natakot. Mm. Sabi tuloy ng katotohanan, tatatakot ka. Wag na lang intayin na ang makadiscover pa ng katotohanan si Detective Conan. Tawagin pa natin. Yeah. Kaya dapat, nako, huwag nyo nang asahan na magkaroon ulit ng another rally. Mm. Kasi Antayin pa na magkaroon pa ng isa pang people power bago magkaroon ng pagbabago. pag nangyari yun, wala na. Wala. Catastrophe. Ano na, oo. Lahat magkakagulo na. Ito Mm. mapayapa. Mag- Kasi Anarchy sa society. trinay na nga nilang mapayapa na eh. Na-try na nila eh. Mm. Trinay na nila. Pero lang dun sa mga batang palamunin, ulitin ko, Oo, legit. yung mga batang palamunin ang nanggulo. So, iba Peaceful sana yung yun, iba yun. Para sa akin, yung rally sa Luneta is, um, okay siya. Okay. It was meant to be a diplomatic gathering. A Pero, diplomatic rally. Tapos dapat, simulan ba naman na oo. Sabi, magkita-kita tayo sa Lunita. Yeah. Ako nagsasalita ko yan, Toshi, nag-ano ka na naman yung camera mo. Zoom in na naman. nagzo-zoom na naman eh. Oo. So, anong Awit na camera to. takeaway mo dito, Toshi? Ang takeaway ko dito sa video natin ay brr. May ano pa talaga yan. Ang takeaway ko lang is choose our future leaders wisely. Kasi ang mga binibigay ka sa atin kadalasan is or momentary lang, parang ba tawag doon? What's the word? Momentary lang na kasiyahan. Konti-konti yung nabibigay. Ilan milyon-milyon yung nanakaw sa atin, tas marireceive na makukuha natin sa kanila. Mga ano-ano lang, sabihin nating salapi lang yan kumpara sa kanila eh. Barya-barya na lang yan para sa kanila eh. Yeah. Akalain nyo, ninanakaw niya mga yan sa bansa natin, milyon-milyon. Sabihin na natin mga 10 milyon, 100 milyon, mga ganyan. Tapos bibigay sa inyo, 2,000, masaya ka na? So, not good. Hindi ako masaya. Kung kukumparahin mo yung nakukuha nila sa makukuha mo, para iboto sila, tapos ibabalik mo na naman sila doon, para magnakaw na naman ulit. Parang, that's very, stupid, kumbaga. Pardon my language, pero napaka naman kasi talaga. That's very stupid, Your Honor. Mm. Yun. Ako naman, kasi alam nyo natin, yung baha, hindi lang yan natural disaster. Kundi minsan, nasa lang yan eh. Kapabayaan at katiwalian. Diba? Mm. Kaya kailangan mga gaginatics, kailangan natin maging mapanuri, mapagbantay, at aktibo, matanglawin. Matangla! May biglang agila na laman. Ay, diba? Dito tayo, di namin ko itatandaan. Sibo! Ay, nako. Naano ko yun kay Paolo Cotis, tangina, tawa-tawa ako. Agres. Yung isang mata niya nakaganyan pa, nakakindat eh, para Ay, nako. Yun, so, may shoutout ka, Toshi. Yun nga, shoutout ko lang ang aking mga magulang, pa. Shoutout sa inyo. At shoutout ako sa or
plug ko na lang yung ano ko, yung Facebook page saka yung TikTok ko, Toshi Art. Yun. Sige. Yun lamang. I-send mo sa akin daw siya yung TikTok mo. Ilalagay natin Yes, sir. description below. Sige po. Yun. Tapos, ano muna? Bago ko mag-shoutout, basahin natin yung comment. Mm. Last episode, hindi ako nagbasa ng comment kasi sinabi ko nga, short episode lang at wala nga si Toshi. So, hindi ako magbabasa ng comment. Pero, this time, may babasahin tayong isang comment. Mm. Um, Saan na ba yun? Dito. Sabi ni Tin Padaba. Kinumpleto. Sorry, Tin. Sa- Sabi niya daw, Sinabi yung buong. hindi, actually yung Padaba, ano rin naman, hindi naman tunay na apelyido niya. Pero yun yung Ah, name niya sa Facebook. Pero sabi ni Tin, about sa Gagi Flex versus Facts na episode natin, sabi niya, may mga flex na kaya ginagawa dahil masaya lang talaga at proud na na-achieve nila. At wala akong problema sa mga ganun. Pero kung mga flex na ginawa para magyabang or worse, magpanggap na mapera pero puro utang naman pala, yun ang eke sa akin. May nabasa oo. ako kahapon sa social media. May nabasa ako kahapon na social media is fake, so enjoy your real life. Somehow agree ako doon. Oo naman. Ganun naman talaga. Mm. Tama tong si Tin dito. Oo. Tama si Tin yung ano niya. Sang-ayon kami, Tin sa mo, opinion mo. Yun. So yun lang. Yes. Um, Shoutout ko. Unang-una, syempre di ko to makakalimutan mga sinashoutout ko. Kasi ano na to, kasama na talaga to. Kung sa kasama na talaga sila lagi. Kasi Mm. sila yung naging sabihin na lang natin, sila yung tinitingala ko, 'di ba? Wow, tinitingala. Syempre, shoutout muna. Unahin ko na nga The Cool Pals, 'yun. Sana naman Mm. boss. Sana naman boss mapakinggan niyo 'to. Sana naman The Cool Pals. Sila Boss James, Boss Muman, Boss Ryan Rems, Boss Nonong Balinan, Boss GB Labrador, at sino pa ba? At si Boss Roger Naldo. Shoutout sa inyo. Shoutout sa Cool Pals. I'm a Cool Pal since 2021. So, yun. At yun. Naisip ko na nga minsan, Toshi. Ito isang kagagihan na naisip ko eh. Gusto ko na magpatato na nakasulat Tatak Cool Pals. Pero, saka na. Pag may aprobado na ng asawa. Ewan, parang kasi, nakita ko sa kanila na, isipin mo, mga stand-up comedian lang sila, Oo. nag-try mag-podcast. Una nga nun, live, lang sila, episode 1 nila, hindi ko makalimutan. Facebook live lang sila. Tapos Mm. kwentuhan lang sila, ganun. Siguro nakailang Hanggang Facebook, sa ano, no? oo, Nag-evolve na maging talagang podcast na. oo, ang nangyari nun, Toshi, after ilang episode, nagkaroon na sila ng ganito, Zoom. Katulad ng Oo. ginagawa natin. Nag-zoom na sila, and then, kung maano nyo, babalikan yung Magagi Natics kung mapapakinggan nyo yung pinakaunang ng mga nangyari ng The Cool Pals. Pangit pa yung audio. Kasi, as in, pangit pa lahat. Yung camera, depende sa camera mo, di ba, na available sa'yo. Mm. Ganun. So, meron pa nga yung nangyayari doon, yung huli yung sagot. Oo. Kasi nagbabuffer pa. May delay. May delay. Ganon sa kanila. Tapos, ewan, sin, siguro, one of these days, tayo ng isang Cool Pals na mag-guest tayo ng isang, talaga, Cool Pals. Para naman, ma-explain lahat sa inyo. Oo.
Pero yun, shoutout sa inyo. Siyempre, taga Bicol Podcast with Christine, Bon, si Baby Z nila, at si paring Christoph. Yun, shoutout sa inyo. Sana upload ka ulit, Bon. Kaya mo yan. Siyempre, The Original Podcast with Martina. Yun. Sasabihin ko sa inyo dito. Si Materay, isa lang. So, ikalawa, sino to? Siyempre, huwag natin kalimutan ang Pinoy Memeology Podcast, Cancer Kwan, PH, Mhm. ay, Kwan P, Cancer PH, Kwan, and Lawrence, yun. Shoutout sa inyo mga bossing. Kasi, Pinagsama Kwanzer. yeah. Mga gaginatics, alam nyo kasi, di ko alam kung season 2 na ba to sa amin, pero hindi naman. Pero naisip ko na kasi na mag-level up na rin kami. Naghahanap kami mga gaginatics ng i-interviewin namin sa mga guesting namin. Ang mga i-guest namin is something kung anong profession nila sa trabaho nila, ganon. And explain nila kung anong klase yung trabaho nila. Parang ganon lang naman yun. Naghahanap kami ng mga ganong guest. So, kung ikaw gaginatics na nakikinig, gusto mong mag-guest, message mo lang ako. At gagawan natin ng paraan yan. Hindi namin po kailangan ng sikat. Ang kailangan lang Mm. is yung story nyo. Ganon. Pero may nakausap na ako. So, mga gaginatics, stay tuned. Kasi mangyayari at mangyayari to. Gagawin natin to. Mag-ano talaga tayo dito. Magkakaroon tayo ng guestings na. Ito. Mm. In the future. At sure na ako na magkakaroon yan. Siyempre, ang problema lang naman kasi dyan, yung scheduling. Mm. Dapat hindi naman yung masusunod, hindi naman yung kami yung masusunod, kundi yung parehas kami mag-a-adjust. Mm. Parang ganun. Para tutugma yung schedule ng recording. Parang ganun. Yun lang naman mga kaginatics. Alam mo naman, kailangan na natin ng ano. At sa especially yung mga content creator. Kasi yung ibang content creator daw, um, gusto nang magpabayad sa Oo, kadalasan talaga pag na ano ng sikat na. Op, talent fee dito muna, bigay. which is tang ina nyo. Hindi ko gagawin yun. Ay, ulul. Lul. Ano ka? Papamukha ako sa inyo pag ako nakapag-guest ng talagang mataas. Tapos hindi siya nagpabayad. Papamukha ko sa inyo na kayo, tangina nyo, nagpapabayad kayo. Tapos paano sige, sabihin na lang natin, nagpabinayaran natin, Toshi. Tapos, Mm. ang nangyari, pangit yung mga sagot niya, pangit yung content, poking ang ina. Di wala lang din naman napuntahan yung Kaya pera. nga, siguraduhin mo kung babayaran ka, dapat maganda yung mga sagot mo. Or may energy ka or something. Kaya ganun. Nako. 'Di ba? Kaya, ay nako, yun lang naman. At syempre, isang way na rin yun para ma-promote kung ano man yung ano nila, kung sino man sila, 'di ba? So, Mm. libreng tulong na rin yun para sa kanila. Hindi naman na libreng tulong. Parang ano na rin yun, additional na ano. Syempre, marami kasi talaga hanggang ngayon mga gaginatics na hindi alam kung anong podcast. Oo. So, siguro, since kasama ko na si Toshi, one time, kailangan kong mag-guest ng isang podcaster, talagang batikan na podcaster na, at para ma-educate kayo about Kung podcast. pwede daw ba vlogger? Di vlogging naman ng ano niya, vlogging naman ng ano niya, explain niya O sa sige, Boss Kong, baka. Joke. wag kasi meron silang multiple. Spatan niyo mga gaginatics yung bagong ano nila, yung bagong Bagong video. yun nila, yun. Um,
Sa ano pala, sa Pinoy Memology Podcast, sa mga bossing ko dyan. Di na ako nakapag-comment pero huwag kayong mag-alala. Napakinggan ko yung mga ano nyo. Gusto nyo ano, kada episode ko, sasabihin ko yung sagot ko sa mga episode. para meron kayong ano, mapakinggan niyo yung ano sagot ko. At least naka-record yun, hindi yun hindi yun message lang. Kasi pag pinapakinggan ko yung ano nila, it's either busy ako, so kaya hindi ako makapag-type ng mag-comment. Pero yun nga, yun lang siguro. Siguro mayroon pa ba ako nakalimutan? Wala na siguro. Hindi ko nakalimutan mo na. Ibig sabihin, hindi yun importante. Di joke. Pero siguro ano nakalimutan ko yung outro. Yun yung nakalimutan. Yun yung nakalimutan ko. At ayun na nga magaging natix. Isang kwentuhan at tawanan naman ang dumaan. Hanggang sa muli, stay safe, and chill lang. Nagbas si si si, si Toshi nagbas sa tapos ng kamay. Kaya nga. This is Linus. And this is Toshi saying, Sayonara. Bye-bye. bye-bye. Gago pa ako. Malamang.